Nakakilala ka na ba ng isang toxic na tao? Yung nakakasama sa iba, physical man o emotional? Yung manipulative, controlling, sobrang negatibo, critical at mapanghusga? Yung nagpapahirap sa mga taong nasa paligid nila? Kung nakakilala ka na, alam mo kung gaano kahirap makisama sa kanila. Pero papaano kung may isang tao na literal na toxic? Yung katawan nila ay naglalabas ng nakamamatay na substance na pwedeng makasakit o patayin ng iba. Parang horror movie, di ba? Pero nangyari ito kay Gloria Ramirez taong 1994. Ang kaso niya ay pinakakakaiba at naging medical mystery sa kasaysayan. Si Gloria Ramirez ay 31 years old, naggaling sa Riverside, California at may cancer sa matris. Noong February 19, 1994, dinala siya agad sa Riverside General Hospital kasi sobrang sakit ang dibdib niya at nahihirapan siyang huminga. Dinala siya sa ER kung saan ginawa ng mga doktor at nurse ang lahat para mabuhay siya. Pero may nangyaring kakaiba at nakakatakot ng gabing yun. Isang bagay na magpapabago sa buhay ng lahat na naroroon. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Gloria Ramirez at kung bakit naging toxic lady siya. Titignan din natin kung ano ang nangyari sa kanya at ang kontrobersya na bumabalot sa kanyang kaso. Ito ay isang kwento ng mystery, tragedy, life at death. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat video ko, i-click din ang bell notification. Malaking tulong yung sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Si Gloria Ramirez ay ipinanganak noong January 11, 1963 sa Riverside sa California. May asawa siya at 2 anak. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang isang mabait, palakaibigan at nakakatuwang tao na mahilig magbiro at magpatawa ng iba. Siya ay isang tapat na Kristiyano na regular na nagsisimba. Sa kasamaang palad, na-diagnose din si Ramirez ng cancer sa matris noong huling bahagi ng 1993. Nag-chemo at nag-radiation siya pero lumala ang kanyang kalagayan habang tumatagal. Nagkaroon siya ng sakit sa bato at nagka-fluid sa baga niya. Nahirapan din siya sa matinding sakit sa dibdib at hirap sa paghinga. Noong gabi ng February 19, 1994, sumama ang lagay ni Ramirez. Hirap na hirap siyang huminga at sobrang bilis ng heartbeat niya. Tumawag na sa 911 ang pamilya niya at madali ang naman dumating ang mga paramedics. Binigyan siya ng oxygen at sinaksakan siya ng Valium, Versed at Ativan para magpakalma sa kanya at maging normal ang heart rate niya. Napansin din nila na may oily sheen ang kanyang mga balat at may fruity na amoy ang kanyang hininga. Madali ang isinakay ng mga paramedics itong si Ramirez sa Riverside General Hospital kung saan dumating siya ng 8:15 p.m. Inilagay siya sa emergency room o ER kung saan gumawa ng paraan ang mga grupo ng doktor at nurse para maisalba ang buhay niya. Ginawa nila ang CPR, defibrillation at intubation para sa kanya. Kumuha rin sila ng blood samples mula sa braso niya para masuri. Pero habang ginagawa nila yon, napansin nilang isang kakaiba at nakakabahalang bagay tungkol sa katawan at dugo ni Ramirez. Habang sinusubukang buhayin ng mga doktor at nurse itong si Ramirez, napansin nilang ilang kakaiba at nakakabahalang senyales sa kanyang katawan at sa kanyang dugo. May oily sheen ang kanyang balat at may fruity garlic-like na amoy ang kanyang bibig. Amoy ammonia ang kanyang dugo at may manila-colored particles na lumulutang dito. Hindi normal na signs ng heart attack ito o cancer. May iba pang dahilan ng mga yun. Isang bagay na hindi pa nasaksihan ng kahit sino. Isang bagay na magbibigay ng pangalang toxic lady kay Ramirez. Pagkatapos kunan ng dugo si Ramirez sa braso ni Nurse Susan King, naramdaman niyang isang nakakapaso na pakiramdam sa kanyang braso. Ipinasa niya ang syringe kay medical resident Julie Gorchinsky na nakapansin ng mga particle sa dugo nito. Nanghina at nawala ng malay si King at inilabas siya sa kwarto. Naramdaman din ni Gorchinsky ang pagsusuka at pagkahilo. Umalis siya sa kwarto at umupo sa desk ng isang nurse kung saan siya nahimatay. Mabilis na lumala ang sitwasyon. Tumami ang mga medical staff na nakasalamuhan ni Ramirez o ng dugo niya na nakaranas ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagsusuka, pagkakaroon ng muscle spasms at hirap sa paghinga. May ilan pa ngang nagsasabing nakakita sila ng asul na usok sa paligid ng katawan ni Ramirez. Nagkagulo ang ER. Naisip ng staff na may biohazard situation sila. Inilabas nila ang mga pasyente at isinara ang mga pinto.
Tumawag sila ng hazmat team para tignan ang pinagmulan ng nakakalasong usok. Nagdeklara rin sila ng internal emergency at nag-alerto sa mga local authorities. Si Ramirez ay namatay noong 8:50 ng gabi, 35 minutes pagkatapos niyang madala sa hospital. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay kidney failure dahil sa malignancy niya. Pero hindi pa tapos ang kwento niya. Ito ay simula pa lang ng isang misteryo na magpapalito at magpapabaliw sa mga eksperto, reporter at tao sa mga darating na taon. Matapos ideklarang patay itong si Ramirez, hinarap ng mga staff ng hospital ang isa pang hamon kung papaanong hahawakan ng kanyang katawan at ang potensyal na biohazard nga nito. Tumawag sila ng hazmat team mula sa Riverside County Department of Health para imbestigahan ang pinagmulan ng toxic na usok at alisin ang katawan ni Ramirez mula sa ER. Tumating ang hazmat team ng alas 11 ng gabi at sinuri ang ER kung may bakas ng lason na gas, toxins o iba pang foreign objects na maaaring magdulot ng mga sintomas sa mga medical staff. Tinignan din nila ang kalidad ng hangin at ang sistema ng ventilation. Wala silang nakitang kakaiba o mapanganib. Malinis at ligtas ang ER. Ang hazmat team ay nag-focus na sa katawan ni Ramirez. Inilagay nila ito sa isang sealed aluminum casket at dinala sa opisina ng coroner. Kinuha din nila mga sample ng dugo, tissue, damit at iba pang ebidensya mula sa lugar. Umaasa silang makikita ang ilang clue na magpapaliwanag kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Ramirez at kung bakit siya naging toxic. Hindi biro ang investigasyon. Sangkaterbang ahensya at eksperto na nakasali katulad ng Riverside County Coroner's Office, ang California Department of Health and Human Services, ang Forensic Science Center sa Lawrence Livermore National Laboratory at ang Center for Disease Control and Prevention. Ang dami ring sagabal at delay dahil ng mga legal na away, technical issues at public pressure. Ang una nilang problema ay ang autopsy sa katawan ni Ramirez. Gusto ng coroner's office na mag-autopsy agad-agad. Pero ayaw ng pamilya ni Ramirez na mag-consent. Nag-isip sila na baka may pagkukulang ang ospital o may tinatago silang bagay na nagdulot ng pagkamatay ni Ramirez. Nais rin nila magkaroon ng sariling pathologist na mag-aaral sa bangkay ni Ramirez. Nagkain sila ng kaso laban sa ospital at sa county at humingi ng $3 million na danyos. Inanunsyo ang resulta ng autopsy sa isang press conference noong April 29, 1994. Sinabi ni Coroner Scotty Hill na namatay nga daw si Ramirez dahil sa cardiac dysrhythmia na naging sanhi ng kidney failure mula sa kanyang cervical cancer. Sinabi rin niya na natapos ng investigasyon sa kamatayan nito at walang ebidensya ng anumang toxic exposure o contamination. Iminungkahi niya na ang mga sintomas na naranasan ng medical staff ay dahil sa mass hysteria, isang psychological phenomenon kung saan ang mga tao sa isang stressful na sitwasyon ay nagkakaroon ng mga physical symptoms na nagpapakita ng tunay na sakit o ng banta. Pero hindi lahat ay kontento sa paliwanag na ito. Marami sa mga medical staff na nadamay sa kaso ni Ramirez ang hindi sumasang-ayon sa teorya ng mass hysteria at pinatunayan na may isang tunay at delikadong bagay ng gabing yun. Binanggit nilang ilan sa kanilang mga simptomas ay matagal at malubha, tulad ng hepatitis, pancreatitis at vascular necrosis. Hiniling nila ang mas malalim na investigasyon at sagot mula sa mga otoridad. Hindi sila satisfied o naliwanagan sa resulta ng autopsy sa mga tao na involved o curious sa case ni Ramirez. Gusto nilang malaman kung ano nagdulot ng kakaiba at nakababahalang sintomas sa mga medical staff na nag-alaga sa kanya. Gusto nilang malaman kung mayroong chemical o biological factor na nagpatoxic kay Ramirez. Gusto rin nilang malaman kung may risk ba ng similar incident sa susunod. Para masolve ang mga tanong na ito, tumawag ang Riverside County Coroner's Office sa Lawrence Livermore National Laboratory o LLNL, isang federal research facility na expert sa nuclear at chemical sciences. Sumang-ayon ang LLNL na gumawa ng mga forensic investigation sa case ni Ramirez. Gamit ang kanilang advanced analytical techniques at expertise, nag-collaborate sila sa California Department of Health and Human Services at sa CDC para makuha at makapag-analyze ng mas maraming data at evidence mula sa hospital at sa coroner's office. Ang LLNL team ay gumugol ng ilang buwan sa pagtatrabaho sa kaso. Sinuri nila ang medical history ni Ramirez, ang kanyang mga gamot, ang kanyang pamumuhay at ang kanyang kapaligiran. Nakipag-usap din sila sa mga medical staff na naapektuhan ng kanyang kaso at tinignan ng kanilang mga medical record.
Tinest nila ang mga blood sample ni Ramirez, tissue sample, clothing sample at iba pang bagay para sa mga bakas ng toxic substance o contaminant. Nag-experiment din sila para i-recreate ang mga conditions sa ER nung gabing yun at para subukan ng iba't ibang teorya para sa nangyari. Pagkatapos ng isang malalim at mahigpit na pagsisiyasat, nakahanap ang LLNL team ng isang maaring chemical na dahilan para sa sitwasyon ni Ramirez. Iminungkahi nila na nag-self-administer si Ramirez ng dimethyl sulfoxide o DMSO. Isa itong solvent na ginagamit bilang isang degreaser at bilang isang alternative medicine para sa pagtanggal ng sakit. Sinabi nila na naipon ang DMSO sa katawan ni Ramirez sa paglipas ng panahon at nagbago sa dimethyl sulfone o DMSO2, isang crystallized compound na maaring makapagpaliwanag sa mga particles sa kanyang dugo. Naisip din nila na nag-oxidize ang DMSO2 sa dimethyl sulfate o DMSO4, isang super poisonous at highly carcinogenic alkylating agent sa pamamagitan ng isang sunod-sunod na chemical reactions sa ER. Ayon sa kanilang teorya, ang DMSO4 ang may kasalanan na nagdulot ng mga sintomas sa mga medical staff na nakipag-ugnayan kay Ramirez o sa kanyang dugo. Ang DMSO4 ay isang volatile at mabaahong substance na maaaring maabsorb sa pamamagitan ng balat o ng baga. Maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa mata, balat, respiratory system, nervous system, atay, bato, pati na rin mga cells ng dugo. Maaari rin itong magdulot ng mga sintomas tulad ng pagsusuka, sakit sa ulo, pagkahilo, at kamatayan. Ang mga sintomas na naranasan ng ER staff ay tumutugma sa epekto ng exposure sa DMSO4. Nilabas ng LLNL team ang mga findings nila sa isang journal article noong 1997. Nagbigay din sila ng kanilang teorya sa isang press conference at sinabi kung paano sila nakagawa ng kanilang conclusion. Sinabi nila na nasolusyonan nila ang misteryo sa kaso ni Ramirez at nagbigay sila ng isang makatwiran at siyentipikong paliwanag sa mga nangyari. Pero hindi lahat ay naniniwala o sumasang-ayon sa teorya ng LLNL team na ang DMSO4 ang dahilan ng toxicity ni Ramirez. Maraming kritisismo at kontra ang natanggap nila mula sa iba't ibang pinagmulan. Kabilang na dito ang ilan sa mga medical staff na naapektuhan ng kaso ni Ramirez, ang pamilya ni Ramirez at iba pang mga siyentipiko at eksperto. Kwinestyon nila ang totoo, ang pwede at ang proof ng DMSO4 theory at nagbigay ng ibang eksplanasyon sa nangyari. Ang ilan sa mga criticism ng DSO4 ay wala silang mapakitang pruweba na nag-DMSO nga itong si Ramirez o may DMSO sa kanyang katawan. Ang hinala ng LLNL team ay dahil sa isang bote ng DMSO na nakita sa bahay ni Ramirez, pero hindi ito sinuri o sinigurado na DMSO nga ito. Tumanggi rin ang pamilya ni Ramirez na gamitin ang DMSO para gumaling. Ang mga chemical reaction naman na sinasuggest ng LLNL team para ma-convert ang DMSO sa DMSO4 ay unlikely o imposible na mangyari sa katawan ni Ramirez o sa ER. Ang mga reactions ay nangangailangan ng mataas na temperatura, mataas na presyon, mataas na konsentrasyon at special catalyst na wala doon o posible noong mga panahon na yun. Ang dami ng DMSO4 ay maaring nagawa mula sa katawan ni Ramirez ay masyadong maliit para magdulot ng mga sintomas sa medical staff. Tinantya ng LLNL team na ang katawan ni Ramirez ay maaring nakagawa ng mga 0.002 gram ng DMSO4 na madidilyot ng kanyang dugo at ng hangin sa ER. Pero ang lethal dose ng DMSO4 para sa mga tao ay nasa 0.1 gram. Hindi magkatugma ang sintomas ng exposure sa DMSO4 sa mga naranasan ng medical staff. Ang DMSO4 ay nagdudulot ng malubhang pangangati ng mata, pagkasunog ng balat at respiratory distress. Pero wala sa mga medical staff ang nagulat ng mga sintomas na ito. Sa halip, nagulat sila ng pagkahilo, pagsusuka, muscle spasms at pansamantalang paralysis na nagpapakita ng isang neurological o psychological disorder. May ibang teorya naman na nagsasuggest ng ibang dahilan para sa case ni Ramirez. Naniniwala ang pamilya ni Ramirez na nagkulang o nagtago ng isang bagay ang ospital na nagdulot ng kamatayan ni Ramirez. Hinala nila na nabigyan si Ramirez ng maling gamot o isang maruming sangkap na nagpatoxic sa kanya. Sinisi din nila ang ospital sa maling pag-aasikaso sa katawan ni Ramirez at pagpapaliban ng kanyang autopsy. Nagkain sila ng kaso laban sa ospital at sa county, pero ito ay binasura dahil sa kakulangan ng ebidensya.
May mga medical staff na tinamaan ng kaso ni Ramirez ang nagbintang na may chemical spill o gas leak mula sa ER nung gabing yun na nagbigay ng mga sintomas sa kanila. Kwento nila na amoy daw nila ang matinding chemical sa ER at nakita nila na may asul na usok sa paligid nga ni Ramirez. Dagdag pa nila na yung ibang pasyente na inalis sa ER ay nagkaroon din ng sintomas ng kapareho sa kanila. Pero walang chemical spill o gas leak ang natagpuan ng hazmat team o ng iba pang mga nakakita. May ibang nagsasuggest ng ibang teorya na unrelated sa case ni Ramirez tulad ng alien abduction, paranormal activity, religious phenomenon o conspiracy theories. Ang mga teorya na ito ay base sa speculation, anecdotal evidence o personal belief at wala silang scientific basis o support. Tinanggihan o hindi pinansin ng karamihan ng mga otoridad at media outlets ang mga teorya na ito. Ang kaso ng Toxic Lady ay isa sa mga rare na example na mas weird ang reality kesa sa fiction. Sinusubok itong ating pangunawa sa siyensya, medisina at kalikasan ng tao. Nagbibigay din ito ng mga katanungan tungkol sa kung ano ang nalalaman natin at kung ano ang hindi natin nalalaman tungkol sa ating sarili at sa ating mundo. Marahil balang araw, malalaman natin ang tunay na nangyari ng gabing yun sa Riverside General Hospital. Pero hanggang ngayon, tanging pag-iisip at pagtataka lang ang kaya nating gawin. But wait, there's more. Noong 2015, isang babae sa Oregon ang nagpatingin sa hospital dahil naging ube at mabaho ang ihi niya. Siya ay nagkaroon ng Purple Urine Bag Syndrome o PUBS, isang rare na sakit na galing sa mga infection ng bakterya sa urinary tract. At ito ang ating video tungkol sa Toxic Lady, isang medical mystery na nagpalito sa mga eksperto. Sana nagustuhan ninyo ito at natuto kayo ng bago. At kung may nalaman kayong bago, paki-like naman ang video at mag-subscribe sa aking channel para sa mas maraming ganitong content. At huwag kalimutang pindutin ang bell notification para ma-notify ka kapag may bagong video kong i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video.